Maraming tao hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming tao hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Maraming tao nag-aalinlangan sa Diyos. Subalit, kung ating bubuksan ang ating isip at makikita natin ang katotohanan na tanging na kay Jesucristo ang ating kaligtasan. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyong lahat. Samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh, papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa. Ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyong lahat. Muli tayo po'y magkakasama-sama para pagnilayan natin ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. At sa lahat po ng nanonood, nakikinig sa mga oras na ito, manalig tayo na sa oras na ito, madadama natin ang tunay na kagalakan, kapayapaan na tanging kay Jesucristo lamang natin matatagpuan. At sa lahat po, nawa, sa lahat na nais mag-comment, please comment down below. At patuloy niyo pong subaybayan ang ating programa dito sa Emmanuel TV Network, ETVN Philippines. Amen? Napakaganda po ng ating paninilayan sa araw po na ito. Marami nangyayari sa mundo o maging sa ating bansa o maging sa ating buhay na hindi natin nagugustuhan. At hindi natin maintindihan bakit may masasamang tao. Bakit napapahamak ang tao. Sa iba, iniisip ng tao, ito ba ay pinahihintulutan ng Diyos? Pero kung ating paginilayan at pakikinggan ang katotohanan, ang sinabi ng Diyos dito sa atin, sa Lucas chapter 13 verse 5, sinasabi ng Diyos, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdahan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ang sabi ng Diyos sa masasama. So, sa napakinggan natin mga kapatid, sinasabi ng Diyos na kapag ang tao pala hindi niya pinagsisihan at tinalikdahan ng kasalanan, ang tao napapahamak. Kaya, ang dahilan bakit ang tao nasisira ang buhay, ang dahilan bakit napapahamak ang tao, hindi dahil siya ay walang pera o anuman, kundi dahil sa kasalanan, kaya ang tao napapahamak. Maliwanag na sinabi sa atin ng Diyos, ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis, iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid, itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mababasa ito sa Awit chapter 1, 4-6. So maliwanag na sinasabi ng Diyos sa ating lahat. Iingatan tayo ng Diyos kung tayo ay tapat sa Diyos, kung tayo ay nagsisikap na sumunod sa Diyos. Pero kapag ang tao ay naging masama at sumuway sa Diyos, ang tao ay napapahamak. Dahil sabi nga ng Diyos sa atin, babasahin ko lang po. Sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro ginawa at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin nyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabaksak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Mababasa siya sa San Mateo chapter 11, 20-24. So sa ating mga napakinggan, nawa magliwanag ang ating isip, malaman natin na ang dahilan bakit ang tao nasisira, napapahamak, hindi dahil sa mahirap siya, wala siyang pera, kundi dahil siya ay sumuway sa Diyos, dahil siya ay nagkasala, dahil siya ay tumatalikod sa kalooban ng Diyos. Kasi sa totoo lang, sinabi ng Diyos sa atin, sabi ng Diyos, masakit sa kalooban ng Diyos, isa man ang mamatay. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos na ang tao mamatay, mapahamak. Kasi sa totoo lang, anong ginawa ng Panginoong Diyos? Pinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Bakit? Para iligtas tayo sa kapahamakan, para damayan tayo, para tayo ay ingatan ng Diyos, para saklolohan tayo. Para tayo ay samahan sa ating mga paghihirap. Mula sa langit, ang Panginoong Jesucristo bumaba sa lupa. Bakit? Para samahan niya ang tao at iligtas sa kapahamakan. Subalit, anong ginagawa ng tao? Maraming tao hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming tao hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Maraming tao nag-aalinlangan sa Diyos. Subalit, kung ating bubuksan ang ating isip at makikita natin ang katotohanan na tanging na kay Jesucristo ang ating kaligtasan. Maraming tao hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming tao hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Maraming tao nag-aalinlangan sa Diyos. Subalit, kung ating bubuksan ang ating isip at makikita natin ang katotohanan na tanging na kay Jesucristo ang ating kaligtasan, makakaasa ka, ililigtas ka, sasagipin, sasaklolohan ka ng Diyos. Katulad nga ng sinabi sa atin ng Diyos, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So maliwanag na sinasabi sa atin ng Diyos, hindi tutulutan ng Diyos na ang mahal niya ay malagak sa balon ng patay upang doon ay maagnas. Kaya nga, sa totoo lang, ang buhay natin di nagtatapos sa kamatayan. Merong muling pagkabuhay. Ang buhay natin, huwag mong hayaan na masayang.
dahil hindi ka nakinig sa tinig ng Diyos, dahil hindi ka nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kung maalala natin, sa panahon ni Eva at Adan, nung kapiling nila ang Diyos, nung sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sagana sila, lahat pwede niyong kainin, maliban lang sa nag-iisang bunga na ito. Anong nangyari? Nakinig ba si Eva at si Adan sa Panginoong Diyos? Hindi. Sinuway nila ang utos ng Diyos. Amen? Mas pinakinggan nila ang tukso, ang ahas. Ang ahas, yun ay ang dyablo. Nagkatawang ahas lang. Kumbaga, tinutukso niya si Eva upang nasa ganun mapahamak. Pero ano nangyari? Dahil sa kawalan nila ng katapatan sa Diyos, hindi sila sumunod, nakinig sa Diyos, sinuway nila ang kalooban ng Diyos. Kaya nagsimula ang kamatayan. Kung maalala niyo po, nakita ni Eva na kaakit-akit ang bunga at natukso siya. Sinabi ng dyablo, lahat, sabi niya, pwede naman kainin ang bunga na yan, hindi kayo mamamatay. Magkakaroon kayo ng karunungan, malalaman nyo ang tama at mali. Ano nangyari? Nakinig si Eva at kinain ng bunga. At binigyan niya rin si Adan. At dahil dito, sila ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Ganon din ang tao. Minsan akala natin, ay maganda dito, masaya ay okay lang na hindi ako magsimba. Okay lang na ako ay mandaya. Pero ano bang nais ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Na ang tao ay kailangan purihin, sambahin, parangalan ng Diyos, paglingkuran. Kaya hindi okay na ang tao ay hindi parangalan ng Diyos, na hindi magsimba. Hindi okay na hindi mo ibigay ang para sa Diyos. At hindi rin tama na ikaw ay mandaya. Kung ating iisipin, napakasimple lang ng utos ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, huwag mong kakainin ang bunga na yan sapagkat mamamatay kayo. Ganun din sa buhay ng tao. Sinasabi ng Diyos, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ibig sabihin, para dumaan ka sa daan ng buhay, kailangan dadaan ka sa ating Panginoong Jesucristo, sa daan ng katotohanan upang mabuhay ka at maligtas. Pero ang tanong, saan ba dumadaan ang tao? Sa daan ng kasamaan, sa daan ng kasinungalingan, sa daan ng galit, ng pride, kataasan, kadamutan, kasakiman, at korupsyon. Kaya ano nangyayari? Akala nila okay lang. Pero ang totoo, ang sabi ng Diyos, bakit hindi niyo maunawaan ang aking sinasabi sapagkat hindi niyo matanggap ang aking aral at tuntunin? Dahil kung anong gusto niyo, iyon ang inyong ginagawa. Dyablo ang iyong ama. Sa simula pa lang, siya ay mamamatay tao na. At hindi makikita sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan at likas na sa kanya ang kasinungalingan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kapag pala ang tao hindi niya matanggap ang aral ng Diyos, hindi rin niya mauunawaan ang na napakalaga pala ng pag-ibig. Una, pag-ibig sa Diyos. Pero bakit ang tao, anong pumipigil sa tao? Bakit hindi niya magawang magpatawad? Anong pumipigil sa tao? Bakit hindi niya magawang tumulong, magbigay? Samantalang, ang tuntunin, ang aral at batas ng Diyos ay number 1. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa. So yun ang aral ng Diyos, pag-ibig. Pero nawawala ang pag-ibig ng tao sa Diyos
Dahil lang sa pera, sa kayamanan, kasikatan, katanyagan. Kaya ang tao nagiging masama. Kaya ang tao nagkakasala. Ito ang dahilan bakit mabigat ang buhay. Bakit ang tao nasisira, napapahamak. Dahil nawala sa kanya ang pinakamalaga. Ang pag-ibig, katapatan, pagsunod sa Diyos. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos sa atin, babasahin ko po, akin ang buhay ng tao, maging sa ama at sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. At sinabi pa sa atin ng Diyos, sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at hindi sumunod sa 5 tuntuning ito, bagkos nakikisali sa mga handaan sa mga sagradong buron, sumisiping sa asawa ng iba, nangaapi ng mahirap, nagnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng kasuklam-suklam na gawain at nagpapatubo. Palagay ba ninyo mabubuhay ang anak na ito? Hindi, tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang dapat sisihin kundi siya. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So maliwanag na sinabi ng Diyos sa atin, bakit ang tao namamatay? Dahil sa kasuklam-suklam na gawain. Tiyak na mamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang dapat sisihin kundi siya. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, kung mahal natin ang ating buhay, kung mahal natin ang ating pamilya, hindi sagot ang maging mayaman, hindi sagot ang magpakayaman, kundi ang sagot para maligtas sa kamatayan, sa kapamakan, ang sagot para gumaan ang buhay, para ang buhay natin ingatan at iligtas ng Diyos. Ang sagot, kailangan sundin mo ang Diyos. Kailangan pakinggan mo ang tinig, ang salita ng Diyos. Kailangan manalig ka sa Diyos. At paano ka mananalig kung hindi ka naman nakikinig? Tulad sa mga magulang, pag sinabi ng nanay, tatay, anak, mag-aaral ka mabuti. Kung nakinig ang mga anak, nag-aral sila na mabuti, nakatapos sila, ang buhay nila gaganda. Pero kung ang mga anak naging matigas ang ulo, hindi nila pinakinggan ng kanilang magulang, ang mga anak napapahamak. Di ba anak, uuwi ka ng maaga kasi hindi mo alam ang mga nasa paligid mo kung lahat ay mabuti. Kung nakinig ang anak, umuwi siya ng maaga, naiingatan siya, naliligtas siya dahil nakinig siya sa kanyang magulang. Ganon din tayo mga kapatid. Kung tayo makikinig sa ating Panginoong Diyos Ama, kasi may Ama rin tayo. Bukod sa ating Ama dito sa lupa, meron tayong Amang nasa langit. Ang Ama natin ay Amang Diyos na nasa langit, na siyang lumalang sa atin, na siyang tunay nagmamahal sa atin. At meron siyang batas at aral at tuntunin na nagbibigay buhay sa ating lahat. At ang kanyang tuntunin at aral at batas ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa tao. Subalit kapag ang tao hindi nakinig, hindi naniwala sa salita ng Diyos at siya'y sumuway, ang tao nalalayo sa Diyos, namamatay. Hindi dahil siya ay mahirap o dahil wala siyang pera. Namamatay siya dahil nawala sa kanya yung pinakamahalaga. Yung pag-ibig, pananalig, katapatan, at takot sa Diyos. Paano tayo magkakaroon ng pag-ibig, katapatan, pananalig? Sinabi ng Diyos, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Makakapakinig lamang kung may mga ngaral ng kanyang salita. Kaya ang tanong, kailan ba nakinig ang tao sa Diyos? Maraming tao, busy ako, hindi ako makapagsisimba. Marami akong billings. Kailangan kumita ng malaki. Hindi ako makakapagdalo sa Sunday fellowship.
busy ako. Kaya ang pananampalataya ng tao, mababaw. Kaya pagdating ng tukso ng masama, wala silang laban, wala silang proteksyon laban sa masama, laban sa dyablo. Kasi bakit? Dahil sinabi ng Diyos sa atin, ang kalaban natin hindi ang tao, kundi ang dyablo. At para mapaglabanan natin ito, kailangan natin ibigkis ang katotohanan at dalhin ang tabak ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. At suotin ng panyapak ang pangaral ng salita ng Diyos. So mga kapatid, kailangan pala para mapaglabanan mo ang masama, ang tukso. Kailangan nasa katotohanan ka. Kailangan taglay-taglay mo o nasa pitak ng puso mo ang salita ng Diyos. At ito ang kulang sa tao. Tamad makinig sa salita ng Diyos. Mas gusto pa nilang maghapon, magdamag, mag-scroll sa cellphone kaysa makinig, magdasal. Hindi ba alam ng tao na ninanakaw ng dyablo ang oras panahon ng tao, maging sa kabataan ngayon, hindi lang kabataan, maging sa ating buhay. Huwag mong papanakaw yung oras panahon mo kasi yung pinaka-treasure sa ating buhay, yung pinakakayamanan natin, yung ating hininga, yung ating buhay. Maiksi lang ang buhay. Don't waste your time scrolling cellphone. Huwag mong sayangin ang buhay, ang oras mo dahil sa galit, dahil sa pride. Huwag mong sayangin ang buhay dahil sa inggit. Mamamatay ka. Hindi ka kailanman magiging masaya. Kasi ang nais ng Diyos sa atin, maging malaya tayo. Malayang magmahal, malayang magpatawad, malayang maging masaya. Malaya at maligtas tayo sa masama, sa kapahamakan. Subalit ang tao lang ang gumagawa na ikasisira ng kanyang buhay, na ikakapahamak ng kanyang buhay. Di ba sinabi ng Diyos sa atin, walang isa mang napahamak sa kanyang lingkod, maliban na lamang sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Amen. Sinabi na ng Diyos, magpatawad ka. Ano ginagawa ng tao? Bakit ko siya patatawarin? Masama ginawa niya. Hindi mo ba alam? Kapag ang tao hindi nagpatawad, ano sinabi ng Diyos? Ang aral tuntunin ng Diyos, 77 beses ka magpapatawad. At ang napupot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Amen? At ang napupot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At hindi siya kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang nagtatanim ng galit ay isang kahangalan. Ang salita ng Diyos. So ibig sabihin, hahayaan mo ba na hindi tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos dahil lang sa pride, dahil lang sa galit? Ipapahamak mo ang buhay mo sa impyerno, sa kamatayan? Kung mahal mo ang buhay mo, iligtas natin ito sa pamagitan ng malalim na ugnayan, relasyon sa Diyos. At ito ang kulang sa tao ngayon. Kadalasan maraming tao ngayon, parang walang Diyos. Kung mandaya sa kapwa, parang hindi apektado sa buhay niya. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Ang pinakamalaga sa atin ay pag-ibig. Dahil ang kaganapan ng buhay ay nasa pag-ibig sa Diyos at upang magawa mo ang tunay na pag-ibig sa kapwa at magawa mo ang pinakamahalaga, ang kabutihan. Na kadalasan nawawala sa tao ang pag-ibig dahil pinagpapalit ang Diyos sa kayamanan, sa pera. Na dahil lang sa, unahin natin, dahil lang sa posisyon, maninira, gagawa ng anonymous letter para siraan ang nakaupo. Pero hindi niya alam, makuha man niya ang posisyon ng ninakaw, nanakaw man niya ang posisyon ng taong nakaupo, ang kapalit, kapahamakan. Dahil tinutulak niya ang kanyang buhay sa kapahamakan sa impyerno. Minsan dahil lang sa pera, magkukurap, may sweldo na, magkukurap pa.
namatay ba ang tao, matadala mo bang bilyones mo sa kamatayan? Hindi. Ni singpong duling, hindi natin wala tayong madadala. Kasi sabi nga ng Diyos sa atin, di ba? Mawala ng salapi sa kapatid, kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa taguan. Sapagkat ituring mo ang pinakamalaking kayamanan ay ang paglilimos, na siya mabisang sandata laban sa masama, laban sa kapamakan, laban sa kamatayan at sa impyerno. So kung alam ng tao na ang magliligtas sa atin, yung ating kabutihan na ginawa sa ating kapwa, yung magliligtas sa'yo, kung ikaw maaksidente, hindi ka maaksidente kasi gumawa ka ng mabuti. Paano mo nagawa ang mabuti? Dahil may takot at galang ka sa Diyos. Kaya ang tao hindi nakagawa ng mabuti kasi bakit? Takot mawala ng pera. Kaya magkukurap, magnanakaw, pero hindi siya natatakot mawala sa kanya yung kanyang buhay at yung kanyang kaligtasan sa kapamakan sa impyerno. Sa totoo lang, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya nga ang nais ng Diyos, habag, malasakit, katapatan, na nawawala sa maraming tao. Sa manahan, makikita mo kung sinong puti at itim. Lumalabas yung sakim at yung madayak. Pero tandaan natin, ang nangyari kay Nabat ay kay Haring Akab, kay Reyna Jezebel. Kinamkam nila ang lupain ni Nabat at dahil dito, nagalit ang Diyos sa kanila. Kasi may ubasan na sila, hari na sila, reyna na sila, pero kinamkam nila ang lupain ni Nabat na mahirap lang. Kaya ang kapalit ay kaparusahan kay Reyna Jezebel at Haring Akab. Ang sinabi ng Diyos, ang labi ni Reyna Jezebel lalapain ng aso at maging si Haring Akab. Nagsisiman si Haring Akab, pinatawad man siya ng Diyos, pero ang parusa ay nandoon sa kanyang mga anak. Ibig sabihin mga kapatid, walang halaga ang mga kayamanan kung ang kapalit nito na wala sa iyo ang dangal, ang dignidad. Dahil ang dangal, dignidad ay nasa pagkatakot sa Diyos upang maligtas tayo sa masama sa kapamakan. Di ba na magtiis ng hirap, ang mahalaga, naging mabuting tao tayo. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos sa ating lahat, sabi niya sa atin, babasahin ko lang po, hindi mapapahamak ang may takot sa Panginoon. Sa lahat ng pagsubok, siya'y maliligtas. Ang taong marunong ay di napupuot sa kautusan. Ngunit ang tumutupad nito ng paimbabaw ay parang bangkang hinampas ng bagyo. Ang matalinong tao ay nananalig sa kautusan. Ang tiwala niya dito ay tulad sa tinig ng Panginoon. Kapag inalisan mo ng hanap buhay ang isang tao o kaya dinaya mo ang sahod ng isang kasama, para mo rin silang kinitlan ng buhay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Mga kapatid, very inspiring ang sinabi ng Diyos sa atin. Sa totoo, hindi naglihim ang Diyos. Binigay niya ang kanyang salita sa kanyang mga propeta upang ipahayag sa lahat ng tao. Ang tanong, nakinig ba ang maraming tao? Katulad ni Noah, sinabi ni Noah, uulan, 40, ilang araw ba yun? Correct me if I'm wrong, kung 40 days na hindi titigil ang ulan at lilipulin ang tao sa pamagitan ng baha. Ano ginawa ng mga tao? Nakinig ba sila kay Noah? Hindi. Kaya maraming nalipol, namatay dahil hindi sila naniwala sa mabuting balita ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kaya hindi nila napakinabangan at sila ay napahamak at sila ay naligtas. At kaya sila hindi naligtas. Kaya mga kapatid, sana sa ating ngayon, buksan natin ating tainga. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, na sa Diyos nagmula, hindi sa tao. Kung may mga tanong na, tao lang naman siya eh. Pero tandaan natin si Moises, tao rin siya, pero binigay ng Diyos sa kanya ang utos. At yung mga nakinig, naligtas. Yung mga hindi sumunod, napahamak. Kaya sa buhay natin,
Ang tunay na kaligtasan, wala sa yaman, wala sa kasikatan, wala sa lupain, wala sa anumang naabot sa buhay, kundi ang kaligtasan ay nasa malaking pag-ibig, pananalig, tiwala, paglilingkod sa Diyos, na huwag mawawala sa atin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi tandaan natin, hindi mapapahamak kailanman ang may takot sa Panginoon. Sa lahat ng pagsubok, siya'y maliligtas. Sino gusto dito na maligtas sa lahat ng pagsubok? Sa lahat ng pagsubok, siya'y laging maliligtas. Lahat tayo gusto nating maligtas. Para hindi tayo mapahamak, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Amen? Kaya nga nangyayari, ay hindi ako magsisimba, mabait naman si Lord eh. Kasi double pay ako. 'Di ba? O kaya naman, sabi ng tao, mabait si Lord. Hindi mo na ako magdadalo sa piging ng Diyos every Sunday fellowship. Mabait ang Diyos, pero kapag ang tao hindi sumunod sa Diyos, hindi nakinig sa Diyos, ang bunga, siya'y nagkakasala. At ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga sa ating lahat, sinasabi ng Diyos sa atin, ito po sabi ni Lord sa atin. Ang sabi niya, naliliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natitiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So dito kung saan si Pedro niligtas ng Diyos sa masamang plano sa kanya ni Herodes. Kasi si Herodes, nung time na yon, pinugutan niya si Andres, kung hindi ako nagkakamali, si Andres, at maraming natuwang mga Hudyo. Kaya nangyari, dinakip naman niya si Pedro. At siguro nasa isip niya na matutuwa rin ng mga Hudyo. Pero hindi siya nagtagumpay. Bakit? Dahil si San Pedro ay tapat sa Diyos. Matapang niyang sinasabi ang katotohanan. Kaya niligtas siya ng Diyos. Maraming tao duwag. Hindi niya masabi ang katotohanan. Alam mo na may sala ang tao. Alam mo na bakit siya nalunod or what. Pero tikim pa rin ang bibig. Pero alalahanin natin, ang mga duwag, ang sabi ng Diyos, parurusahan niya ang mga duwag, itatapon sa apoy na hindi namamatay, at yun ay sa impyerno. Katulad, di ba makikita natin si San Juan Bautista, hindi siya natakot kay Haring Herodes na sabihin niya ang katotohanan, na hindi tamang ginagawa mo na asawahin ang asawa ng iyong kapatid. Na ang kahit ng kapalit nito, alam niya, ay ang pagdakip sa kanya at pagkabilanggo at kamatayan. Pero, natakot ba si San Juan Bautista? Hindi. Sinabi niya ang katotohanan. Sana sa ating buhay, ipaglaban mo ang Diyos, ang katotohanan. Kasi once na ikaw ay nagsinungaling, once na ikaw naging duwag, nawawala sa iyo yung pinakamahalaga. Yung kaligtasan ng buhay. Paano ka maliligtas ng Diyos kung ikaw umaayon sa mali, kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay kumakampi sa may sala? Amen? Kaya nga, sa ating buhay, maraming mga pinakita ang Diyos na halimbawa na maraming naligtas. Tulad ni Elias. Si Elias, hindi naman mayaman, pero niligtas ng Diyos si Elias sa kagutuman. Number 1 sa kagutuman. Bakit? Nagpadala ang Diyos ng uwak kay Elias para magdala ng pagkain. At ano nangyari? Nung naubos na, inutusan ng Diyos ang babaeng balong na magbigay ng pagkain kay Elias. Pangatlo, inutusan ng Diyos ang anghel na magbigay ng tinapay kay Elias. So, ibig sabihin, kung ikaw ay tapat sa Diyos, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos at nag-aakay ng tao palapit sa Diyos, iingatan ka ng Diyos, ililigtas.
maging sa kagutuman. Si Elias di naman nag-ipon ng pera o ng pagkain, pero hindi siya nagutom dahil tapat siya sa Diyos, niligtas siya ng Diyos. At maging sa masamang balak ni Reyna Jezebel at ni Haring Akab, nais silang patayin si Elias. Pero ano nangyari? Hindi sila nagtagumpay. Hindi namatay si Elias. Ano nangyari? Sinundo ng Diyos si Elias ng karwaheng apoy na kabayo at iniakyat sa langit. Amen? Samantalang ang hari, ang reyna, hindi sila nakaligtas sa kamatayan. At maging si Haring Antioco, buhay pa, inuud na. Dahil nanangan siya sa kanyang pagiging hari, sa kanyang kapangyarihan. Kaya hindi niya nakilala at kinilala na may Diyos na lumalang sa kanya, na dapat ang tao ay magpasakop sa Diyos, magpalingap sa Diyos, upang tayo ay iligtas, ingatan, at pagpalain. Kaya sa ating buhay, babasahin ko po, sinabi ni Lord sa atin, bago tayo magtapos. Sinabi ng Diyos, ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad at kinalong ko siya. Subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nagalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sabi, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina, inugis mo akong bata. Marapat kang katakutan ng lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki ako roon sa iyo, di nalilihim. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Sumaliwanag na kaya tayo nabuo, hindi dahil sa scientist o sa talino ng tao, kundi that is the grace from God. That's the miracle from God. Kaya sinabi ng Diyos sa atin, kung hindi mo maaaring malaman kung paano ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? So, ibig sabihin, hindi mo matatarok ang kalooban, ang karunungan ng Diyos. Kaya nakakapagtaka. May iba gagastos pa para lang pumunta sa pinakapusod ng dagat. Iba naman gagastos pa para pumunta lang sa pinakamataas na bundok. Pero pagdating sa Diyos, nangihinayang sila magbigay ng oras, panahon, maging ikapu. Samantalang ang magliligtas sa atin sa kamatayan, hindi yung ating kasikatan, hindi yung ating kayamanan, kundi ang magliligtas sa atin sa kamatayan ay ang Diyos. Amen? Kaya nga napakalaga, ibigay natin ang para sa Diyos upang maligtas tayo. Oras, panahon, maging ikapu. Pinakita ng Diyos ang lahat ng sumunod sa Kanya, mga propeta, alagad ni Jesus, bagamat dumanas sila ng hirap, pero ang kapalit, napakalaking gantimpala. Kaligtasan, buhay na walang hanggan sa langit. Huwag mong hangarin ang mga bagay na nabubulok, nasisira, na ang kapalit, mapahamak ang buhay, mawala ang buhay. Di ba sinabi ng Diyos, ano mapapala ng tao, makamtan mo man ang lahat ng bagay, kung ang kapalit nito ay ang buhay mo, o kung ang buhay mo ay mapahamak. Kaya bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Huwag nating hangarin na tayo ay, kasi maraming tao,
nais yumaman ng yumaman, na ang kapalit naging madamot siya, nawalan siya ng pakialam, o nandaya siya, o nagkurap. Na ang bunga, ang buhay niya ay nawala sa langit. Nawalan ng halaga ang buhay dahil napunta sa impyerno. Kaya nga sinabi ng Diyos, may taong trabaho ng trabaho pero patuloy lamang humahangos. May taong babagal-bagal, mahina, walang kaya sa hirap. Pero nung siya'y nilingap ng Diyos, siya'y nakabangon at umunlad ang kanyang buhay. So ibig sabihin, kahit trabaho ka ng trabaho, wala sa laki ng kita o sa laki ng ipon para ikaw ay bumangon, kundi nasa paglingap ng Diyos para tayo bumangon at umunlad. Babagal-bagal ka man, mahina, walang kaya, sadsad sa hirap. Pero kung nagpalingap ka sa Diyos, babangon ka, uunlad. Paano tayo magpapalingap sa Diyos? Siyempre, susundin mo ang Diyos. Marami ngayon, sino susunod? Cellphone. Marami addict ngayon sa cellphone. Kala mo, alak, sugal, babae o drugs, maging cellphone addiction na rin. Nagiging alipin na ng cellphone. At marami, di ba makikita mo, nag-worse na ang mundo. At the age of 14, 15, nakagawa na sila ng masama. Ano nangyari? Dahil nawala sa kanila yung pinakamahalaga. Yung pundasyon para hindi gumuho ang iyong pagkatao. Anong pundasyon yun? Na ang bato ng panulukan ng ating pagkatao ay ang Panginoong Jesucristo, na nawawala sa maraming tao. Kasi hindi na sila nakapagdarasal, hindi na sila dumadalo, hindi na sila nagsisimba, hindi na sila uma-attend every Sunday fellowship. Nawala na sa kanila ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga ang chismisan ngayon, hindi nasa sa kalsada, maging sa cellphone. Mas high-tech ang chismisan ngayon. Pero ingat po tayo. Huwag nating panakaw ang ating oras. Gamitin natin oras, panahon ng ating buhay na very worth it, o kalugod-lugod, kapaki-pakinabang sa pamagitan ng pagbibigay ng oras, panahon sa Diyos. Araw na araw sa tao, isang araw lang kay Lord. Araw na linggo, ibigay mo yan kay Lord. Kasi sinabi ng Diyos, ang kay Cesar at kay Cesar, ang sa Diyos ay para sa Diyos. At pag nabigay mo ang araw ng linggo, bukod sa pagsisimba, binigay mo ang Sunday fellowship, magugulat ka. Ang buhay mo aayusin ng Diyos. Meron kang panlaban, laban sa masama. May protection ka, laban sa aksidente, laban sa kapamakan. Pero kung hindi mo namigay ang para sa Diyos, ang tao nawawala sa palad ng Diyos. Kasi sinabi nila, sinabi niya, kayo'y nasa palad ko at tungkulin kong kayo'y ingatan at iligtas. Kaya nothing to worry. Wala kang dapat ikatakot. Kasi ang buhay natin ay nasa palad ng Diyos. God controls everything. Yun lang, hindi ka nagpapalingap sa Diyos. Kasi hindi ka sumusunod. Pag nagpalingap ka sa Diyos, syempre susunod ka. Pero maraming tao ngayon pilosopo. Matatalino sa lupa. Pero pagdating sa Diyos, mangmanghangal. Kasi bakit? Sinabi ni Lord, napakahangal ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Kung napag-aaralan nila lahat ng bagay, bakit ang Diyos na lumalang, hindi nila nakilala? Pero wala silang maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung napag-aralan nila ang lahat, bakit ang Diyos hindi nila nakilala? Totoo naman. Alam nila ang araw, ang buwan, ang bituin, maganda. Alam nila ang puno, ang bundok, ang lahat magaganda. Pero hindi nila alam bakit ba may puno, bakit ba may dagat. Dahil nilalang ng Diyos, ang Diyos ang lumalang. Hindi rin nalaman ng tao bakit ba siya may ilong, may mata. Bakit ba siya nabuo sa sinapupunan ng kanyang ina? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At nakakalungkot, hindi nakikita ng tao. Dahil nabubulag sila sa kanilang kayabangan. Always be humble. Tulad ng Panginoong Jesucristo. Bagamat siya'y napakayaman, pero namuhay siya sa kadustaan para mapagyaman niya tayo sa pamagitan ng kanyang karukhaan. Amen? Ang tunay na kaligtasan ay nasa Diyos. Kaya mabigat ang buhay, napapahamak ang tao.
Kasi hindi nagpalingap sa Diyos. Hindi sumunod sa Diyos. Hindi nakinig. Hindi naglingkod. Ang pinaglingkuran ay mga kayamanan na nawawala, nabubulok, nasisira, naglalaho. Kaya ang taong mali ang paniniwala, kaya napahamak. Kailangan natin pakinggan ang tinig ng Diyos at huwag natin siyang salungatin upang tayo ay maligtas. Magsisi, magbagong buhay, magbalik loob sa Diyos. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Kaya sa ating lahat, mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo iingatan niya at ililigtas, pagpapalain. Kung sa Diyos tayo susunod, kung sa Diyos tayo makikinig. Ipaglaban mo ang Diyos, ibigay mo ang para sa Diyos, oras, panahon, maging ikapu. At ang buhay mo, aayusin, iingatan ng Diyos, iingatan, ililigtas, pagpapalain. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ito po ang inyong kapatid, Sister Annalyn Bondok, na naghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Diyos. Kaya tayo po lahat, awitin natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your Halina Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Lord, pagpalain mo ang lahat na nood, nakikinig. Ipuin mo sila mula ulo hanggang talampakan. Ingatan mo kami, Lord, sampu na aming mahal sa buhay. Iligtas mo kami sa anumang masama, sa anumang kapahamakan. Kayo ang aming Diyos na tagapagligtas ng aming buhay. Dakila, makapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, sa oras na ito, anumang aming sakit, ang lahat ay iyong gagamutin. Sa bingit ng kamatayan, kami ililigtas at pagpapalain at bibigyan ng lakas tulad ng sa agila at sa kabataan. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, and God bless us all. You're watching ETVN Philippines.